Sister Lina, ready ka na? Try ko po. Okay, bismillah. Mushkila. Mushkila talaga. Mushkila. Mushkilatul iktisadiyya. Natalakay po natin yung Nudraton Nisbiya, scarcity, ang ugat ng suliranin sa economics. Ang limitadong pinagkukunan ng yaman at dito nagmula ang tatlong pangunahing tanong sa economics. Ano ang i-produce, paano ito i-produce, at para kanino ito. Ang problema sa economics ay likas na bahagi ng buhay ng tao. Ito ay bunga ng limitadong sources at walang katapusang pangangailangan. Sa Islam, ang scarcity ay hindi itinuturing na kakulangan, kundi ito ay ipagsubok, hamon upang gamitin ng may katalinuhan ang mga yaman na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinagkatiwala sa mga tao bilang amana. Sa Surah Al-Araf, verse 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ang Islam ay nagtuturo ng balanseng paggamit ng yaman, moderation, tamang rational choice kung saan gagamitin batay sa prinsipyo ng katarungan, al-adal, wal maslahul amma, kabutihang panglahat. At natalakay din po natin yung opportunity cost, kailangan unahin ang pangangailangan, necessities, dururiyat, bago ang mga luho. At dito nabuo ang dalawang tanong, ano ang dapat unahin, pangangailangan, at ano ang dapat isantabi para hindi maisakripisyo ang maslahal amma. Sa pananaw ng Islam, sa economic choice, pagpili, ito ay nagbibigay ng moral at spiritual na direksyon. Nagtataguyod ng equilibrium, balanse sa pagitan ng material at spiritual welfare. In short, upang makamit ang maximum utility, kailangan ang sulukol iktisadi, ng pagpili, rational choice sa kakulangan at sa excessive na paggamit ng yaman. Barakallahu fik, Sister Lina. Jazakillah khairan. Naam, yun po yung nakuha natin ng mushkila talaga. Mushkilatul iktisadiya. Ngayon, pagpatuloy natin yung Jawharatus Sulukul Iktisadi. Kunin natin saglit dyan. Tapos baba na tayo sa Mushkilatul Iktisadiya fil Iktisadil Islami. Masya Allah. Dito ya ikhwani wa akhawati, inna hadhihi al-amaliyata hiya jawharu as-sulukil iktisadi wa tatalakhasu ito po no, wa tatalakhasu fi kayfiyati istikhdamil mawaridil iktisadiyya al-mahduda li tahqiqi akbara manfaatin mumkinatin li fardil mujtama. Wala syakka annahu law kanatil mawaridu ghayra mahduda ay matahatun wa wafiratun biduni juhdin wa ta'ab mitlul hawa al-jawi. Okay. Sa talatang na binasa natin ngayon, ya ikhwani wa akhawati, ay tumatalakay po sa ubod ng pag-ugaling pang-ekonomiya, sulukul iktisadiya, economic behavior, na umiikot sa paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman, scarce economic resources, upang makamit ang pinakamataas na antas ng pakinabang, yung maximum utility para sa tao at lipunan, lil fardi wal mujtama. Ang kahulugan po ng saloobin sa ekonomiya, ang saloobing pang-ekonomiya po ay tumutukoy sa mga desisyong ginagawa ng mga individual, negosyo o lipunan kung paano gagamitin ang mga limitadong yaman upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan, needs at pagnanais, wants. Halimbawa niyan, kung ang isang bansa ay may limitadong lupa, kailangan magpasya kung gagamitin ito sa pagsasaka o sa industrial na produksyon. Pangalawa, ang konsepto po ng scarcity o yung kakulangan. Ang kakulangan, scarcity, ay ang ugat ng lahat ng problemang pang-ekonomiya. Ibig sabihin po natin ya ikhwani wa akhawati dito ay limitado ang mga likas yaman, paggawa at kapital, ngunit walang hanggang ang mga pangangailangan ng tao. Bakit po? Dahil dito kailangan pumili, choice, kung alin sa mga pangangailangan ang dapat bigyang pansin muna. Anong halimbawa natin dyan? Ang pamahalaan ay kailangan pumili
kung mas mahalaga ba ang pagpapatayo ng ospital kaysa kalsada gamit ang parehong pondo. Pangatlo, opportunity cost, halaga ng pagkakataon. Ang bawat pagpili ay may kapalit, opportunity cost. Kapag pinili mong ilaan ang yaman sa isang bagay, isinusuko mo ang benepisyo na makukuha mo sa iba, no? Halimbawa niyan, kung ginamit ng isang magsasaka ang kanyang lupa sa pagtatanim ng palay, mawawala ang pagkakataong kumita mula sa pagtatanim ng mais. For example lang natin yan. Kahalagaan po pang-apat, kahalagahan ng pag-aaral ng economics. Kung walang kakulangan, hindi kailangan pag-aralan ang ekonomiya. Bakit pa tayo mag-aral ng ekonomiya kung walang kakulangan? No? Subalit dahil limitado ang yaman at marami ang pangangailangan, kailangan pag-aralan kung paano maglaan ng yaman upang makamit ang pinakamalaking kabutihan para sa lahat. So ano po ang application natin dyan? Aplikasyon natin sa buhay natin ngayon? So pang-ekonomiya ang aplikasyon po ibigay natin dyan, yung mga negosyo, mga firms, gumagawa ng desisyon kung gaano karaming produkto ang iproproduce batay sa presyo at gastos. Sa pamahalaan naman na application natin, nagpapasya kung paano hati ng budget para sa kalusugan, edukasyon o infrastruktura. Pero sa individual natin na aplikasyon na maibigay natin po dyan ay pinipili kung paano gagastusin ang sahod sa mga pangunahing pangangailangan o luho. So bimaana ya ikhwani wa akhawati, ang pangunahing problema po sa economics ay ang kakulangan ng mga pinagkukunang yaman, yung scarcity. Dahil dito po kailangan pumili at magsakripisyo. Anong tawag doon? Choice and trade-off upang magamit ang yaman sa mga bagay na pinakamahalaga at magbibigay ng pinakamataas na pakinabang, yung maximum benefit. Kaya ang economics ay tinuturing na agham ng pagpili, science of choice. Do you agree? Tafadalo. Do you agree? Tinatawag ang economics na the science of choice. Tafadalo. Hello? Okay, khulasa na lang. Khulasa to kalam. Ano yan? Pagpili. Mahirap po pumili, Sister Lynn. Ano? Sister Fatima, lahat kayo mahirap talaga pumili sa dalawang. Yun na yun. Yala, tafadalo. Hello? That's the science of choice. Ang agham. Ay, yes po, Doc. Actually, yes po. Opo. Agham ng pagpili. Allahu Akbar. A science of choice. Okay, ano po yung naintindihan? Dahil ano po, hindi po tayo nahulog sa Doc. Ang naintindihan ko po sa science of choice, yung doon po tayo nahuhulog sa rational choice, Doc. Because rational choice, it was that individuals make decisions by weighing the cost and benefits of different options po, Doc. Naam, barakallah fi Sister Halian. Mumtaz, tama po. Tafaddal Sister Fatima. Bali po pag mayroong ang economy is parang science of choice. Kasi po ang individuals o kaya ang mga businesses or governments ay magkakaroon ng parang allocated or limited resources, and kailangan nilang mamili kung saan gagamitin ng kung saan kukunin ng sources dahil may competition sa mga wants or kailangan ng mga tao. And sa mga resources, because of the resources, scarce kasi siya. So, kailangan magkaroon ng decision para sa yung opportunity cost. Pipiliin mo kung ano ang choice mo, kung alin ang mas value. Dapat may alternative ka. Yun po.
Barakallahu fiik, Sister Fatima. Jazakillah khairan. Sister Lina, ano sa'yo? Baka nagtimpla pa ng kape si Sister Lina. Okay, mamaya. Barakallahu fiikum. Tuloy tayo. Al-mushkilatul iktisadiyya fil iktisadil islami. Ito na. Dito na. Bababa na tayo. Ano po yung mushkila, no? Ng iktisad sa iktisad islami. Meron pa kaya sa palagay ninyo? Meron din? Kung sa secular, meron din? Kung sa economics, sa Islam, meron sa palagay nyo? Sa pananaw ng Islam, meron po mang mushkila? Mushkila talaga. Okay, bismillah. Laqad arafna fima sabak anna al-mushkilatal iktisadiyya, ito na, barakallahu fikum, kama yukarriha ulamaul iktisad tatamathalu fima yu'rafu bin nudra yan. Bin nudratin nisbiyya ay nudratil mawarid al-iktisadiyya al-mutaha fil muqabil hajati wa ragabati al-insaniyah. Ila akhirih, hanggang dito na. Inshallah, kukunin natin. Barakallahu fikum. Hasanan. Ya ikhwani wa akhawati, ano po yung kahulugan ng problema sa ekonomiya sa Islam? No? Sa pananaw po ng ekonomiyang Islamiko, Islamic economics. Ang problema sa ekonomiya o mushkilatul iktisadiyya ay naiiba sa pagkaunawa ng mga ekonomistang sekular. No? Nila Adam Smith, sino pa? Si Alfred Marshall. Ayon sa mga ekonomistang kanluranin, no? Ang ugat ng problemang pang-ekonomiya daw ay an-nudratun nisbiyah, relative scarcity, ang limitadong pinagkukunang yaman, resources, no? According to them, kumpara sa walang katapusang pangangailangan ng tao, no? Ngunit po sa pananaw ng Islam, ano sa palagay ninyo? Tafaddalo. Ganun pa rin ba sa pananaw ng mga secular economist?